Lumutang ang pangalan ng negosyanteng si Ramon Ang bilang posibleng papalit umano kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa mga impormasyong umiikot kaugnay ng umano'y isinusulong na government reset ng ilang elemento ng militar, bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa armed forces o anumang ahensya ng pamahalaan, mabilis na kumalat ang usapin matapos madawit ang ilang matataas na opisyal sa mga kontrobersyang panggobyerno nitong mga nakaraang linggo. Kasabay ng isyong ito, patuloy ding lumalakas ang mga aligasyon ng destabilization sa administrasyon, kabilang na ang mga nauunang pahayag ng ilang dating opisyal at mambabatas na nagsasabing ang tunay umanong dahilan ng kaguluhan ay ang malawakang korupsyon sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan. Sa gitna ng usapan tungkol sa umano'y government reset, lalo pang tumindi ang tensyon nang muling sumabog sa publiko ang issue ng 100 billion piso insertions sa DPWH budget na ayon sa mga ulat ay iniugnay kay Pangulong Marcos mismo. Ito ay matapos ang pagbulgar ni Zaldico na nagsabing ang utos na magpasok ng naturang halaga sa gitna ng bicameral conference ay nagmula umano sa Pangulo. Habang lumalalim ang usapin, mas nagiging sentro ng atensyon ng mga personalidad na itinuturong maaaring alternatibong leader. Isa na rito si Ramon Ang, na kilala bilang isang prominenteng negosyante sa iba't ibang sektor, kabilang ang infrastructure, pagkain, enerhiya at aviation. Dahil dito, hindi maiwasang mapag-usapan ng posibilidad na siya raw ang inaalok o isinusulong ng ilang grupo bilang kapalit ni Marcos kung sakaling umusad ang umano'y reset sa pamahalaan. Sa ngayon, nananatiling walang formal na reaksyon si Ramon Ang hinggil sa umihikot na espekulasyon at wala ring opisyal na anunsyo mula sa Malacanang na kumikilala o tumutugon sa naturang issue. Gayunpaman, binabantayan ng mabuto ng publiko ang mabilis na pag-usad ng mga pangyayaring ito, lalo na't sabay-sabay na lumilitaw ang mga aligasyon ng korupsyon, internal disagreements, at mga ulat ng tensions sa ilang sektor ng gobyerno. Pag-usapan po natin itong usapin na di umano'y si Ramon ang papalit kay Bongbong Marcos kung sakali siya po ay mag-step down. Bakit nga ho napunta tayo dito sa usaping ito? Alam niyo po mga kababayan ko, wag po tayo magpatunto, wag po tayo magpaloko sa mga animal na mga dilawan. Ito ay propaganda, mind conditioning na gusto nilang sabihin, walang kapasite, hindi po pwede si Vice President Inday Sara na papalit kay Bongbong Marcos. But sa akin talagang nililito ang mga Pilipino. Talagang gusto po nilang lasunin ang utak ng ating mga mamamayan. Buti na lang ho, mayroong mga social media, mayroong mga political vloggers na nagre-rebat. Kahit papano, hindi ho tayo basta-basta mabudol ng mga nimal. Mga yawards na mga dilawan, hindi na ho nila matanggap-tanggap ang mga pangyayaring ito na kung ano ang mangyayari kay Bubuim ay si Vice President Inday Sara Duterte ang next na presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito mga militar daw ang nagsusulong pero itinanggi ng militar. Pero may lumalabas na impormasyon, may lumalabas na issue. Isa lang ang ibig sabihin, lehitimo itong government reset nang nananawagan ay mga militar. Kasi hindi man yan lalabas sa media. Mainstream media nagbabalita Hindi nanggagaling sa aming mga political vloggers kasi pag nanggagaling sa amin, sasabihin po ninyo fake news. Pero ito, galing po sa mainstream media. So mga militar ang gustong magkaroon ng government reset. Pero nakapagtataka, government reset kayo, mga militar kayong naturingan, pero si Vice President Inday Sara ayaw nyo magiging presidente. Nasasaligang batas Maliwanag po yan sa 1987 na Constitution, yung succession. O ano po ang mangyayari sa Pangulong nakangiwi ang panga, anak kayo ng kagwang kayo, ang automatic dyan, ang magiging presidente ay ang Vice President. Wala na po kayong takas dyan. So malamang sa malamang, ang gumawa ng isyong ito at nagtutulak ay itong mga dilawan, mga na-impluensya nito ng mga pinklawan dilawan dahil sila lang naman, pati komunista, kasi sila lang naman ang ayaw talaga na maging presidente si Inday Sara dahil lalong mapulbos ang mga hinayupak. Ano ba yung government reset? Anong konsepto? Pakinggan natin.
GB yung government reset, hindi yan traditional na kudeta. Sa government reset, pababagsakin yung ehekutibo at legislatibo at bubuo ng isang caretaker government na pamumunuan naman ng isang consensus president. Ang caretaker government ang mamumuno hanggang sa susunod na eleksyon. Sabi sa mga kumakalat na balita online, mayroon daw niyan na maibalik ang kaayusan sa bansa at yung tiwala ng mga investor. Kung ang retiradong general naman at ngayon si Baguio City Mayor Benjamin Lambano, yung tatanungin, pupuntada raw niya, si Ramon Ang. Yun nga lang, mukhang spekulasyon lang daw itong umuugong na government reset. Animal kang kalbo ka. Wala rin to si Magalong, salot din to, wala rin kwenta to. Lumalabas talaga ang tunay na kulay eh. So government reset, suportado niya. Eh di kudita rin yan. Ito yung maliwanag na inciting to sedition, no? Bakit hindi po sila kinakasuhan ng inciting to sedition? Samantala, kasi mga DDS, mga nagtatawag ng BBM resign, inciting to sedition, tatawagin agad destabilizer. Pero ito, animal, anak ng kagwang, harap-harapan ha. Sinabi ninyo ng government reset, pabagsakin ang executive department. So, ibig sabihin, talagang inciting to sedition itong plano ho nila. Walang inciting to sedition kasi hindi si Inday Sara ang papaupuin, si Ramon Ang. Ayos din ha, mga buto-buto ninyo mga animal kayo. Pakinggan natin ang sinabi ni Mayor Magado. Mr. Ramon Ang is a well-established, di po ako mag-aalangan. Malaki ho ang kumpiyansa ng tao sa kanya considering his background. Pero ulitin ko, siguro mga yan, speculations lang ho yan. At sa ngayon, wala ako nakikitang paraan o kaya nakikitang aksyon ngayon na magkakaroon ho ng successful na destabilization. Loko rin to si Mayor Magalong, no, naturing ang PNP, no, naging police, naging general ba itong si Magalong? General nga eh. Taki na hindi mo anuhin yung saligang batas, constitution. Gusto mo talaga na hindi respeto ang saligang batas. Anak naman ang kamote nitong si Magalong na to. Bakit ayaw mo sabihin? Hindi pwede yung ganyan na si Ramon Ang yung papalit. Meron tayong 1987 Constitution, yung succession yan, ay dapat si Vice President, yung Vice President, yung magiging presidente. Kahit ayaw nyo sa Vice President, Magalong, yung mga kalbong mga dilawan na yan, animal kayo, utang na, maging presidente talaga si Inday Sara, wala kayong magawa dyan. Kaya yung mga drama ninyo, mga pag-alinlangan, mga takot ninyo na maging presidente si Inday Sara at gusto nyong pigilan, putang ina. Ikilibaon nyo na sa limot, Magalong. Dahil ang next president ay si Duterte pa rin. Wala kayong magawa dyan. Tuloy nga ako. Ilang. Digi para naman kaya Davao City First District Representative Paulo Duterte, nakaka-alarma yung pagkakaroon ng isang caretaker president. Kung daw yan sa saligang batas. Kung mangyari man daw yan ay para raw tayong banana republic na pamumunuan lang kung sino man yung magiging highest bidder. Jiggy. Correct. Brian, ano naman ang payag ng ilang mga business groups? Jiggy, ang sabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, ayaw na nilang patulan ng issue dahil sinabi naman daw mismo ni Ramon Ang na hindi siya interesado sa mga ganyang gawain. Pero nagugulat daw sila sa laki ng perang nilanakaw sa gobyerno. Yan muna ang latest balik. Pero mali po, iba rin po yung balita sa bilyonaryo. Ang nagsusulong nito ay yung mga business groups, mga big time na mga negosyante daw po dyan, mga oligarkiya. No? Mga oligarkiya, yung mga nakapali, ang mga nagsusulong nito, ang mga nasa likod nito. Tama ho, si Kung Pulong Duterte, para naman tayong magiging banana republic dito. Kung sino-sino na lang ho, ang mamumuno sa ating bansa. Portragis naman meron tayong 1987 Constitution Sundin po natin yun. Kung anong nakatalaga doon, kung anong nasabi doon, yun na ho yun. Huwag matigas ang ulo, mga dilawan, mga pinklawan, mga bubonista, mga salot kayo sa lipunan. Kahit saan talaga, sakit sa ulo natin, itong pula, dilaw, anak ng kagwang, sila lang ho talagang nagpapahirap sa bayan. Kahit kailan, problema po talaga itong mga political color na ito. Mayroong batas, hindi susundin. Kasi nga, ang magiging presidente si Inday Sara. Pero duda po ako kung mangyayari ito. Hindi po ito papayagan ng maraming Pilipino
Anong sabi ni Magalong? Mas nagmaraming tiwala kay Ramon. Ang anak ka ng kagwang ka? Walang magtitiwala sa oligarkiya. Walang magtitiwala sa dambuhalang mga negosyante. Ka magtitiwala dyan. Billionaire, ipagkatiwala mo ang bayang ito sa mga maghahaman ng mga negosyante. Diyan pa lang sa Skyway, mga tollgate na yan, putang ama nila. Oh. Yan, Ramon Ang, grabe na ang taas-taas ng tollgate dyan, ha? Sus ko, Ginoo, dan pa lang, ginagago ng taong bayan, tapos sasabihin mo may tiwalang taong bayan, wala ho, Magalong. Ikaw, sundalong kanin ka rin, pareho rin kayo ni Trillanes, eh. Gamitin nyo naman yung pagka-general ho ninyo. Uuyunan mo to. Government reset na ito. Babagsakin ang executive. Tapos, pag bumagsak ang executive, papalitan ng anak ng kamuti na yan, interim president, caretaker president, Ramon Ang, walang background sa politics, puro business. Di gawin tayong negosyo dito. Putangin na naman mga negosyo pa naman niya. Nakakatakot talagang kakainin ka ng buo Diyan tollgate pa lang yan, mga Skyway, isus ko gito. Gawin mong libre yung yung tollgate. Maniwala ako diyan, magtitiwala kami sa inyo. Ito, magugulat ka kasi dito sa balita ng News 5, mga militar daw, active militar talaga nagsusulong, ha. Pagdating naman sa isang news outlet, ang nagsusulong daw mga negosyante dito po sa bilyonaryo. Pakinggan po natin itong isa pang source natin. Hindi na raw makatiis ang mga bigating negosyante sa ingay sa politika. At dahil tablado na ng militarang ideya ng junta, ay gusto raw nilang maging stabilizer ng gobyerno. Si ultra-bilyonaryo Ramon Ang, at narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa gitna ng mahinang turnout ng GDP ng bansa ngayong quarter at mga panawagang magbitiw sa pwesto ang Pangulo, may namumuo umanong desisyon sa loob ng elite circle ng mga negosyante na itaguyod ang pangalan ni ultra-bilyonaryo Ramon S. Ang ng San Miguel Corporation bilang isang consensus caretaker. Ayon sa source ng Billionaire.com, naniniwala raw ang ilang business tycoon na maaasahang leader si Ang para manumbalik ang investor confidence at stability ng bansa. Siya raw ang tatayo bilang stabilizing figure matapos ang isang sinasabing government reset hanggang sa susunod na eleksyon sa 2028. Okay, stop muna tayo dun kasi magtitiwala daw yung mga negosyante. No, kung si Ramon Ang yung magiging caretaker president kung sakali mangyari yung government reset. Putsang na bakit kay Vice President Inday Sara hindi magtitiwala? Lahat tingnan mo sa Davao. Yung mga foreign investors nagsisiksikan doon. At lagi pong binibisita si Inday Sara. At ang trust rating ni Inday Sara sobrang taas. Meron nga nagsasabi na isang economic analyst, no? Mga ekonomista at saka political analyst, na kapag si Vice President Inday Sara maging presidente, manumbalik talaga ang tiwala ng mga foreign investors. Hindi lang mga foreign investors, kundi mga local na investors, mga negosyante, balik ang tiwala. Pati mga world leaders ay magkakaroon ng kumpiyansa sa kay Vice President Inday Sara at tataas ang pagtingin nila sa Pilipinas pag si Inday Sara ang maging presidente. Bakit? Kasi nga, yung history ni Vice President Inday Sara bilang isang mayor, maganda. Lumago po yung ekonomiya ng Davao. Pati yung mga mga komunista na pulpog Walang utang Walang utang ang Davao City ni piso. No, nung naging presidente, naging presidente talaga si Inday. Nung naging mayor pa si Vice President Inday Sara Duterte, ito yung magandang ligasiya. Na kapag si Inday Sara maging presidente, putya, baka wala nga talagang utang tayo, mabayaran natin yung utang ng Pilipinas. Ayaw nyo yun? Itong mga dilawan kasi panggulo lang, itong mga oligarkiya, mga negosyante, na pinapadapa rin to ni Tatay Digong, itong mga oligarkiya sa panahon ng Duterte. Siyempre, ayaw po nila na si Vice President Inday Sara ang magiging presidente dahil yung kababalagan ng mga oligarkiya, pag si Inday Sara maging presidente, ay matigil din. Tingnan mo,
Kasi kung anong ang nangyayari sa kanila sa panahon ni Duterte, durog din sila ngayon. Sa panahon ni Inday Sara, kung maging presidente si Inday Sara, kung magkaroon ng government reset, ito yung pinakaayaw nila. Kasi kamay na bakal din naman si Inday Sara. Mas matapang kay Digong yan eh. Wala kayong magagawa. Yun ang itinakda ng ating saligang batas.